Kasabay ng pagbago ng mga Boholano sa kalamidad, binuksan ng muli sa publiko ang sikat na Lubok River Cruise at Bee Farm doon. Gayunman, nananatili pa rin sarado ang Adventure Park sa Lalawigan dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Gumuhong platform para sa zipline, canyon swing at cable car. Railing at ilang bahagi ng viewing deck na kasamang tinangay ng lupa. At mga pundasyon ng adventure rides na nakalambitin na sa mga kable. Ilan lang yan sa mga pinsalang inabot ng dating dinarayong Danao Adventure Park dahil sa lindol noong nakarang linggo. Hindi na rin daw makita ang Dagohoy Cave habang sinara na ang dinarayong Camera Cave ng Danao dahil sa gumuhong lupa. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ng lokal na pamahalaan. Masakit na masakit. This is funding our social services. We are able to give free ambulance to the poor Danaonans, free hospitalization for the poor also, skills training and scholarship program. Pero sa ibang lugar, unti-unti nang bumabangon ng turismo. Sa Lubok, kasabay ng muling pagtugtog ng Lubok Youth Ambassadors, binuksan na ang sikat na Lubok River Cruise. Maayos na ang docking stations ng mga floating restaurant na nasira ng lindol. Ang masasarap na putahe nakahanda na rin. Bukod sa River Cruise, dinadayo rin ang simbahan ng San Pedro Apostol o mas kilala bilang Lubok Church. Sa ngayon, under discussion pa po kasi at least ngayon may at least dalawang opinions. Yung isa na i-restore, pagkatapos yung isa just leave it as ruins and then gagawa ng panibagong simbahan. Maging si Pangulong Noynoy Aquino na natulog sa isang tent sa tabing dagat sa bayan ng Loon na bighani raw sa ganda ng probinsya. Kung pwede kong masabi, parang nakatikip tayo ng konting bakasyon kagabi. Sa lakas ng hangin, sa lamig ng hangin, talagang presko-presko. Parang napaalala sa atin yung potential sa will soon be realized bond. Ininspeksyon naman ng Pangulo ang mga nasirang istruktura sa Tubigon at Sagbayan at namigay ng relief goods. Dinepensahan din ng Pangulo si Maribojoc Mayor Leoncio Evasco Jr. sa umano'y pagtataboy nito sa mga taga-Philippine Red Cross na hindi umayong idaan sa munisipyo ang mga donasyon nito. Ang report sa akin, hindi naman yata pinipilit na kunin ng local government unit. Ito natin kailangan mag-coordinate. Siyempre, para masigurado matulungan mo nga lahat, kailangan may sistema. Pero paalala ng COMELEC sa isang resolusyon nakalagay sa Omnibus Election Code kapag may kalamidad sa panahon ng election period, ang lahat ng releases na may kinalaman sa relief at rehabilitation ay dapat pangasiwaan ng Philippine Red Cross. Considering na itong calamity o itong disaster nangyari during the election period, sinisigurado lang namin na itong distribution of relief will not be taken advantage of by the candidates. Mula sa Bohol, Ruth Cabal, GMA News.